So, simulan natin agad-agad. Ito. Una. Abante. Iimbestigahan ng Quadcom. Hoy. Pangalawa. BBM ang isusunod na ipapa-impeach. Ilalatag na. Ayan, sige. Pag-usapan natin. Maiinit ito. Itong mga balitang ito. So, meron akong gustong ipakita sa inyo, ha? Ito po ay pinost ni Crisette. Tingnan nyo pong mabuti, ha? Una ito. Tingnan nyo. Wow! Ha? Ang gandang... Ito po, pinost ni Crisette. Shout out sa iyo, Crisette. Maraming salamat. Bagamat di ko siya kilala. Good job mo. Good job po, madam. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng mga magagandang impormasyon para mamulat ang mga Pilipino sa mga ganitong klase mga abusado. Ayan. Pag-post ni Crisette, ito po ay galing sa Facebook ni Abante mismo. Ayan, nakalagay. Benny Mirando Abante. Kailan pinost ito ni Abante? May 24, 2022. By Lexus. You're such a wonderful, comfortable mobile home and office and prayer room to me. Wow. Ito, matindi yan, ha? Alam nyo yung Alphard? Tigli 5 milyon yun. At ang Lexus po ay isang brand na kung tawagin ay Toyota company po ang Lexus eh. So kung mahal na yung Alphard na Toyota, ito yung luxury Toyota. Ang Lexus po is just like luxury Toyota. So kung mahal ang Alphard, mas mahal ito. Di ba? Kung ang Alphard nasa 5 milyon, ito sa tingin ko yung nasa 7-8 milyon. Ganyan po katindi ito si Abante. Siya mismo nag-post nito. Thanks for 2 years of being with me. I hope your next owner will enjoy you too. Ayan. Lexus LM350. Magkano ba ang sahod ng mga congressman? Matitindi, di ba? Hindi biro. At hindi lang yan, meron pa. Okay? Iisa-isahin natin. Hindi natin palulusutin yung mga ganitong galawan. Eto, next. May picture pa. May picture pa mismo ni Abante. Tingnan natin, basahin natin. May new baby. May new baby siya. May 22, 2000, May 26, 2022. My new baby took the place of my C63S AMG V8. This is a smaller version, 4-cylinder, 301 horsepower. Not so fast but lighter and economical. Still a Benz and an AMG. Cheding! Ika nga. Ang ganda ng racket natin, sir, ha? Hindi. Kasi alam mo, ba't ko po nababanggit ito? Siguro bakit din ito na i-post ni Crisette? Kasi alam mo, itong mga Quadcom na ito, kung makasita kay BP Sara, akala mo ang lilinis nila. Hindi ko sinasabihan silang madumi. Pero tingnan nyo mismo. Kaya nyo bang imbestigahan si Abante? Alam ko matitino kayo eh. Kayo mga taga-Quadcom. Martin, matino ka, di ba? Ay, eto ang susunod na iimbestigahan ng Quadcom. Dahil matitino sila eh. Paano nagkakaroon ng mga ganitong kotse itong mga ito? Di ba? Anong klase ito mga ito? Hindi lang yan. Teka muna, baka sabihin nyo yun. Hindi lang po yan. Marami po yan, ha?
Patindi tayo ng patindi. Saglit, ito pa. Cadillac. Cadillac Escalade. VIP Bulletproof 2024 Cadillac Escalade. Armored Level 6. Matindi. Okay. Alam nyo, yung Land Cruiser na bulletproof ay nasa 10 million. Yung Hilux nga, nakakita ko, nasa 6 million na bulletproof. Level 6. How much more itong Cadillac na ito? Diba? Ito nga nakalagay 18 million. Magkano ulit ang sahod ng isang congressman? Pastor po ito. Sa aking pagkakaalam, siya ay pastor o bishop kung tawagin sa kanila. Maliit lang yung kongregasyon niya na. Baka mas marami pang congressman kaysa dun sa kongregasyon niya. Ganun po katindi. Paano ka magkakaroon ng Cadillac Escalade Level 6 bulletproof? Matitino ang mga taga-Quadcom. Hindi sila bias. Si Martin matino yan. Kaya iimbestigahan to. Di ba? Gaya ng pag-iimbestiga nyo kay BP Sara, kung kayo ay hindi bias, hindi kayo ipokrito, hindi kayo double standard, iimbestigahan din to. Ang tanong, kayo nga ba ay talagang matitino, Quadcom? Kayo ba ay hindi double standard? Dapat sagutin ito. Kasi matindi po itong pinost ni Crisette. And she is very sure of this. Kasi pinost niya. Ngayon, sino ang nagsisinungaling? Si Crisette o to si Abante? Bagamat hindi ko pa namimit si Crisette, sa tingin ko, hindi nagsisinungaling si Crisette. Ito, pag hindi sumagot ito si Kong Abante, guilty yan. Saan niya nakuha yung ganyang pera? Yan ba yung sinasabi kung nung nadulas si Pulong? Magkano ang bayad? Gusto nyong malaman kung magkano ang bayad kada hearing? Di ba nadulas si Pulong? Si Pulong Duterte? Kaya dapat ito ipaliwanag. Huwag niya nang antayin, imbestigahan siya. Dapat ito ipaliwanag ni Abante. Hindi po pwedeng ang lalakas ng loob ninyo kung para gisahin ninyo si BP Sara. Tapos pagkaganyan, pagka sa inyo, wala lang. Wala kayong gagawin. Wag, di ba, Abante? Pastor ka, hindi ka ipokrito. Laki nga ng krus mo, Hindi ka ipokrito, di ba? Pakipaliwanag. Paliwanag mo to. Martin, Dan Fernandez. Ano na? Galaw-galaw, baka ma-stroke kayo. Paduano, Barbers. Hindi nyo ba iimbestigahan ito kung totoo o hindi? Kung saan niya nakuha yung pera? Hello? Pero hindi pa yan, ha? Hindi pa yan. Meron pa. Saglit. Saglit. Antayin nyo lang. Eto, nako. Can-Am, mamahalin din to. Pagdating sa motor, eto naman mamahalin. Can-Am Spider. 'Di ba? Matindi, no? Big time. Big time talaga to si Abante. Pero ito pinakamatindi. Ito tingnan ninyo. Pinost ni Benny Mirando Abante siya 'yon, no. Travel to Clark on my Porsche Targa. Convertible, natatanggal. Yung pagka-targa sa Porsche, natatanggal yung bubong niyan. With Denver, the one who received the Loyal Friend of the Patriarch Award. No, pinagmalaki niya. Pinagmalaki niya yung kaibigan niya, nakasama niya si Denver.
The one who received the Loyal Friend of the Patriarch Award. Portia Targa. Isa pa ito. Hindi ito bababa ng 10 milyon. Diba? Isipin mo, iilan lang ang kongregasyon niya, iilan lang ang miyembro ng kongregasyon niya, magkano lang ang sahod ng congressman? Nagtatanong lang po tayo, Abante, ha? Kung Abante nagtatanong. Kung iyan naman ay nakuha mo sa malinis na paraan, walang problema. Ipaliwanag mo lang. Kasi pinagpapaliwanag nyo si BP Sara ng confidential funds eh. Para ikaw ay maging katiwa-tiwalang pastor at hindi ipokrito. Kung totoo yan or hindi, nakuha man yan sa maling paraan o nakuha sa mabuting paraan, tayo'y nagtatanong lang. Dapat ipaliwanag mo yan. At kung ayaw ipaliwanag to ni Abante, dapat imbestigahan to ng Quadcom. Ipokrito ka ba? Ipokrito ba Quadcom? Nagtatanong lang. Ha? Kasi baka mamaya, masama na naman ang loob nyo. Ito kasi ang paliwanag dyan. Again, from the post of Crisette. No. Talawa, ang ibig sabihin nitong picture na ito. Yan po yung pinakita ko sa inyo kanina. That Congressman DOM, lako pambihira, tinawag na DOM, si Benny Abante, has a Porsche Targa convertible aside from his bulletproof Escalade and his only job is congressman and a pastor of a small flock. So guess where he gets his money? Dalawa, pag-uusapan natin. Naka-Escalade ka, naka-Porsche ka, wala kang negosyo, wala kang ibang trabaho kung hindi congressman at maliit na kongregasyon. Saan mo nakukuha yung pera mo, Abante? Nagtatanong lang po. Pangalawa, he is BFF with Dimber Andales. O ano ngayon? Sino ba si Dimber Andales? Anong problema kung kaibigan niya yung mama na yan? The Cagayan de Oro pastor who in 2023 allegedly killed or masterminded the killing of Adrian Fornilos, a 24-year-old MRCDO 2023 because of a love triangle. Pinatay ni Yari at siya ang mastermind. Allegedly, etong si Dimber, nakaibigan ni Congressman Abante. Na pinuri ni Abante. May kaso, pagpatay, love triangle. Naku, mahirap ka. Pag selos talaga dumali, Yari. Coincidence lang and no relation to the friendship. Nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang tayo, sinusundan lang natin. Just this October 2024, ngayon lang, last month, the DOJ junk, binasura ang kaso ni Dimber Andales. Saan nakuha itong Porsche? Kaibigan niya to si Dimber, may napatay di umano, allegedly, noong 2023. October 2024, binasura na yung kaso ng DOJ. Naamoy nyo ba yung naamoy ko? Nagtatanong lang. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Tanong. May connection ba yung Porsche na yan? Sa pagkakalaya? Nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang. Coincidence lang ba? Yung pagkakaibigan ninyo? At ng Porsche? Kaibigan po ni Abante si Dimber. Pero sa akin lang, kailangan ipaliwanag eh. Ngayon, kung galing naman sa malinis yung pera, hindi siguro matatakot ipaliwanag ito ni Abante. Kasi kung bagat sa droga, diba? Ang droga, pag hindi ka nagdodroga, pag hinamon ka ng drug test, hindi ka takot magpa-drug test. Tama o tama-tama? Matatakot ka lang magpa-drug test pag addict ka. Di ba? Same thing here. Hindi dapat palagpasin ni Abante yung pagkakataon. Kasi kalat na po ito. Kakalat pa yan lalo. Pag di niya to pinaliwanag at hindi inimbestigahan ni Martin at ng Quadcom yung credibility mag-imbestiga ng Quadcom, wala nang talaga. Una, yung issue nila kay Grijaldo. Diba? Tanim witness ang datingan dahil gusto nilang palabasin na mayroong reward system. Tapos ito, pipikit ang mata ni Martin at ng Quadcom dito sa issue kay Abante kung hindi nila imbestigahan at kung hindi magpapaliwanag si Abante.
ano pa ang ihaharap nilang credibility? Wala na. Finish na. So itigil nyo na ang pag-iimbestiga kay BP Sara kung kayo din mismo ay madumi. Kung lang naman. Pero sa akin, madumi sila kung hindi nila maipaliwanag to. Di ba? Antayin natin. Sa tingin ba ninyo, ipapaliwanag to ni Abante? Sige, sagutin nyo dyan sa mga manunood ng video na ito.